Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Ayan, mga madam at sir, welcome back po dito sa Bonum Magos PH. Ayan, Capricorn, ang spread natin ngayon buwan ay tinatawag naman a head spread. So, isang malalim na layout na magbibigay sa iyo ng malinaw na direksyon sa mga darating na linggo for the month of November 2025. So, this is your mensahe, kapalaran at gabay para sa buwan ng Nobyembre. Tatalakayin natin ang siyam na aspeto ng iyong buhay ngayong buwan. Ang iyong kasalukuyang estado, your current energy, personal na tema ng buwan, mga tagumpay o accomplishment mo, mga bagay na dapat mong iwasan, mga dapat mong yakapin, mga balakid o hamon ngayong buwan, kung saan mo makikita ang suporta, anong mga aksyon dapat mong gawin, at ang mensahe ng taro para sa inspirasyon at lakas ng loob. Now, ngayong buwan ng Nobyembre, maraming Capricorn ang makakaramdam ng shift. Okay, parang tinatawag ka ng universe para maghanda sa isang bagong yugto ng iyong buhay. So, maring ito ay tungkol sa iyong career, kalusugan, pamilya o pag-ibig. Pero tandaan, Capricorn, lahat ng pagbabago ay para sa iyong paglago. Ayan. So, kung ready ka na, okay, huwag kalimutang i-like itong video na to. Mag-comment sa baba if there's something you want to claim sa energy, at mag-subscribe sa hindi pa nakapag-subscribe. Don't forget to click the notification bell para update kayo lagi sa mga readings dito sa Bonum Magos PH. Okay. Ayan, bago ako magsisimula, lahat ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po, Capricorn. Okay, so hindi lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate at iwan yung hindi. Alright, let's start. Capricorn. Capricorn, you have the Queen of Pentacles. Ooh. You have the Page of Cups, Eight of Cups, Ten of Wands, King of Wands, Queen of Cups, the Tower, King of Cups. Ooh. And you have the Six of Swords. Alright, Capricorn, umpisa na natin. Alright, Capricorn, let's start with your current energy. Okay, so this is currently your energy, Queen of Pentacles. Na marami sa inyo, Capricorn, this month, focus ninyo ay pera. Paano kumita, paano palaguin, paano paramihin, saan ako magkakapera. Some of you also is looking for jobs, naghahanap ng ma-applyan, naghahanap sa something that is related sa pera. Now, also sa kasalukuyan, some of you ay nasa pinaka-practical at nurturing na yugto ng iyong buhay. Because the energy of the Queen of Pentacles ay parang isang ina na marunong magtanim. Right? So, some of you are planning to plant a seed. Some of you also are planning also maybe to invest. Naghanap kayo, saan ko pwedeng i-invest itong pera? Hence, paano ko to para ramihin? Maybe also some of you ay nag-iisip, nagpaplano o magpaplano na magnegosyo para dumami. Like, magtatanim ng planting a seed. Okay.
And also, the Queen of Pentacles ay marunong maghintay. Practical. Right? So, but some of you hindi lang sa pera, kundi pati sa emotional na kasaganaan. Okay, not all of you is all about money. Some of you are just really want to feel secured in every aspect. Emotional, physically healthy. Kasi Queen of Pentacles, this is also about your health. Some of you also ay focus ang kalusugan, focus ang mental health. There's something about your health. Okay, ito rin ang panahon ng pinaprioritize mo ang, again, stability. Majority sa inyo, priority ninyo ngayon ang financial stability. Lalo na sa trabaho, negosyo, or even sa loob ng tahanan. So, parang yung some of you, yung iba sa inyo, mas conscious ngayon sa comfort, safety, at financial security. Hindi mo na, some of you hindi rin gusto ng kalat sa bahay, ayaw rin ng gulo, or most especially, ayaw ng kawalan ng direction sa buhay. Some of you gusto nyo malinaw ang plano sa buhay, lalo na sa finances. Na ngunit, sa ilalim ng lahat na ito, may isang tahimik na pagod. Some of you are silently draining, silently napapagod. Of course, because money is a heavy energy. Habang inaalagaan mo ang iba, some of you are nakakalimutan na ninyong alagaan ang sarili ninyo. I mean, in a sense, when I say alaga, some of you, karga-karga niyo ang responsibility ng iba. Capricorn. Problema, tuition ng pamangkin, ikaw. Na-hospital ang nanay, ikaw. May nagkagulo, ikaw. Nagkasakit. You know, you are caring kasi a lot of people that are caring, sila yung tinatakbuhan because you care. May nangyari, padala. So, nauubos ka. So, wag niyo kalimutan ang sarili ninyo. Problema, stress, ikaw lahat, pasan. Some of you lang hindi lahat. Nung minsan, nagmumukha kang matatag. Some of you nagmumukhang matatag sa labas, pero sa loob, in deep inside you, gusto mo na rin, some of you gusto nang makaramdam na meron din sanang susuporta sa akin. Right? Some of you, nag-iisip din, may sinusuportahan ako. Sino naman ang magsusuporta sa akin? I wish, I hope, I pray na meron din na ang tutulong naman sa akin. Parang ganun, no? Okay. Yan ang energy. Now, personal theme for the month, lumabas Page of Cups. Now, ang tema ng buwan mo, Capricorn, ay pagbabalik sa lambing sa puso. Some of you, alright, kasi yung Page of Cups ay mensahe na nagmumula. Ito sa pagkakaroon ng youthful love, youthful energy. This is also about surprise. I would say not so much with the Six of Cups energy, because Six of Cups energy is mostly like inner child. This is also like, I feel like some of you would just really want to enjoy naman. Gusto niyo maranasan na ma-enjoy ninyo ang ganun gusto niyo i-enjoy. Ma-enjoy niyo ang trabaho, ma-enjoy niyo ang retirement, ma-enjoy ninyo ang mga pinaghirapan mo, ma-enjoy ninyo ang pera ninyo. Right? Some of you, hindi lahat sa makaresonate lang po, some of you, parang andun, nahihila kayo. I wanna say nahihila. Maybe some of you nahihila, torn between, itong pinag-ipunan ko ng pera, gusto ko sanang ibigay to, ay ibili ko to para sa sarili ko. Maybe kotse, maybe I don't know, maybe gusto mo magbakasyon sa Palawan, Coron, this coming December or summer holiday, whatever, right? Excuse me. So, meron ding with the Page of Cups is also about dreams, pangarap. So, some of you, marami sa inyo, Capricorn, ang buwan ninyo, it's all about your pangarap din. Maybe some of you, that's your focus. That's why your current energy is the Queen of Pentacles. You want to acquire more money to reach your dreams with the Page of Cups. Marami na kayong iniisip,
nasa alapaap na kayo, ang dami mong mga pangarap, kotse, mansion, LV ba, I don't know, iba-iba naman tayo ng pangarap, right? Maybe some of you yan ang pinapangarap niyo, makapagtayo ako ng bahay, makapag-travel ako sa ibang bansa, whatever dreams you have. I think some of you is also yan ang magiging tema. Now, eto naman, yung iba sa inyo maaring sa mga nakaraang buwan, nagiging seryoso ka. Right? Puro trabaho, puro responsibilidad, again, with the Queen of Pentacles, and then survival. Na ngayon naman, gusto mo talagang i-enjoy. Or maybe you're the universe or your soul is calling you, urging you na, enjoy mo naman ang sarili mo, Capricorn. Ngayong November, binubuksan kasi muli ng universe ang pinto para maramdaman mo ulit ang magic ng life mo. So, saan nangyayari usually ang magic of life? When you travel, when you experience nature, when you experience the beauty, when you see the beauty of the earth, that's when magic happens. You appreciate, you'll be in awe. Makikita mo yung sunset sa Palawan, sa Coron, sa beach, wherever. No? And also, excuse me, maaari ring may bagong taon na papasok sa buhay mo. So, some of you magiging tema is also about young love. O love na magpapakilig. So, meron ka bago makikilala. Possibly isang koneksyon na magpapakilig. Again, magpapaalala sa iyo kung paano ulit magmahal. Some of you this month ay mapapakilig ng isang, I would say, useful energy. Either bata ito or matanda. Kasi may mga matanda kasing kahit matanda na, parang useful ang kanilang energy. O kaya naman, some of you ay ma-inspired ulit. Makaramdam ka ng inspiration. Makakaisip ng idea. Mag-paint, mag-travel, right? Mag-paint, gumawa ng bagong hobby, kumanta, mag-sing, magluto, mag-cook, whatever form of art, any kind of art or project na babalik sa puso mo at magpapasigla ng yung creativity. Okay? So, ang Page of Cups ay nag-aanyaya sa iyo this month na maging open sa, also follow what will make you happy, happiness, what makes you happy, anong makapagpapasaya sa iyo this month. Also, your intuition, sa mga signs and synchronicities, ayan. And then, makakita ka, some of you makakita ng patterns, also like angel numbers, o mga panaginip na tila may gustong ipahiwatig sa'yo. Gustong ibigay na mensahe sa'yo galing from the universe. Okay? So, this month, ang magiging compass mo ay yung puso mo. Some of you will follow what's in your heart. So, hopefully, what's in your heart ay tama. Okay? So, hayaan mong magturo sa'yo yan kung saan ka talaga masaya. Some of you, you're actually really going after your dreams. Some of you are gonna be ipupursu ninyo mga pangarap niyo this month. Now, ano naman ang ma-accomplish ninyo this month, Capricorn? Some of you, okay, ma-accomplish. Lumabas 8 of Cups. No, malalim na bahagi ito ng yung reading, Capricorn, because ang 8 of Cups ay it's a card of spiritual departure or something na hindi na nag-work, right? Umalis ka. Like, I don't want to say tinalikuran, but something that's no longer serving you, you're gonna leave it behind. Okay, hindi ito pagsuko. Actually, it's mostly like nagising ka na. Ito yung paggising. So, this month, mararamdaman mo na hindi mo na, some of you, ma-realize ninyo na, I don't need to stay here anymore. Hindi mo na kailangan manatili sa mga sitwasyong matagal mo ng planong iwanan or matagal mo na, some of you, tinitiis. Saan nyo man to pwedeng ma-apply? Possibly sa relationship, possibly sa friendship, possibly sa loob ng pamilya, sa loob ng tahanan, possibly sa career, possibly din, whatever, saan nyo man pwedeng ma-apply sa sitwasyon ninyo. Now, maaring ito rin ay isang trabaho na hindi na nagbibigay sa'yo ng fulfillment, right? Or again, relasyon na hindi na nagbibigay sa'yo ng kapayapaan pagkos nagiging toxic na. Something like that.
Or perhaps some of you isang gawi na paulit-ulit ng ginagawa kahit alam mo nang hindi mo na ito gusto. Okay, so ang accomplishment mo ngayong buwan ay hindi tungkol sa material success, kundi pagkakaroon ng lakas ng loob na iwanan ang mga bagay na hindi na naglilingkod, hindi na nagbibigay sa iyo ng purpose, wala nang saysay, hindi na nakakatulong sa iyo sa pag-unlad mo or whatever, right? Nung minsan kasi ang tunay na tagumpay ay hindi sa pagkamit ng bagong bagay, minsan ito yung pagbitaw. Success! Nakalalit ko na rin. Sakay, success, nakalaya na ako doon. Or something like that. Hi, success, nakaalis na rin ako doon. Or something. Hi, success, nakalayo na ako. Or something like that. So, dito, habang nilalakad mo ang daan palayo, right? Huwag kang matakot. Huwag ka nang luminghon. Okay? Sa dulo, nag-aantay ang bagong liwanag sa'yo, Capricorn. So, ito yung buwan kung saan matutunan mong ipaglaban ang sarili mong kapayapaan, sarili mong dignidad, your honor, whatever, kahit kapalit nito paglayo sa anumang nakasanayan mo. Whatever that is. Saan nyo man pwedeng ma-apply. Okay? Na ang dapat mong iwasan. Okay, Capricorn, iwasan mo this month. 10 of Wands. Ng Capricorn bilang isa sa mga responsable sa zodiac sign, right? Natural sa iyo ang magbitbit ng sobrang bigat. So, pero ngayong buwan na ito, ang pinakadapat mong iwasan ay pagkakaroon ng maranasan ng burnout, yung overextension at emotional burden. Nasa sobrang dami na gusto mong matapos siguro or gusto mong ayusin, nakalimutan mong hindi ka robot. Okay? So may mga gawain o relasyon na hindi mo na dapat ipinipilit this month. So bitawan mo na. Pero some of you ginagawa mo pa rin dahil siguro ayaw mong may masaktan o dahil ayaw mong mabigo ang iba, ayaw mong may ma-disappoint sa'yo. No, paalala sa'yo ng card na ito, hindi lahat ng laban kailangan mong salihan kasi kung wala ka nang magagawa, huwag mo nang ipilit. Kasi the more that you hold on to it, ikaw naman ang mahihila pababa. No, hindi lahat ay kailangan mong pasanin. Hindi lahat kaya mo eh. You have to accept the reality na hindi mo lahat kailangan kayanin. So, hindi mo kailangang patunayan din ang halaga mo sa pagiging sobrang, kahit pagod ka na. You know what? The 10 of Wands reminds me of someone who are people pleaser. These are the people pleasers. Stop people pleasing. Ako, I've decided to stop people pleasing. Okay. Pabayaan, wala na akong pake. Kumbaga, wag mo na silang pake. Right? Something like that. Unahin mo na sarili mo. So, ngayong Nobyembre, matuto magsabi ng tama na muna, ayoko na muna, pass muna ako, wag mo na sa ngayon, skip muna, or next time na lang, or something like that, right? Iwasan mo ang pagiging martyr, right? O savior, hero sa mga taong ayaw namang magbago, sa dapat makarinig lang, so makaresonate lang po na ang tunay na tagumpay ay kapag natutunan mong piliin ang sarili mo. Okay? And kalinisan ng energy kaysa sa gulo ng paligid. Especially is becoming toxic na. It's becoming hindi na talaga nakakatulong sa'yo. Alright, let's just say that. Hindi selfish ang magpahinga. Hindi selfish ang mag-pause. Hindi selfish ang maghinto. Hindi kasalanan ang tumanggi. Ito hindi kasalanan ang tumanggi. Because we all have the free will. Binigay sa atin yan ng Diyos. Depende talaga sa choices mo din. But hindi kasalanan ang tumanggi. Lalo na kung isang bagay na ayaw mo namang gustong gawin. Right? So, sa paghihinga mo, mas lalong lalakas ang manifestation power mo. Tandaan niyo yan. Napunta tayo sa dapat mong i-embrace.
Ooh, I love this energy, King of Wands. Now, this is inner leadership and awakening. This is fire. This is your being bold, being confident. So, sumisimbolo ito ng tapang, bravery, right? Determination at inspiration. So, King of Wands isang taong hindi lang nangangarap, but because kumikilos, gumagawa ng aksyon para maabot ito. So, ngayong Nobyembre, yakapin mo ang liderato sa sarili mong buhay. Kung dati ay masyado kang nag-aabang ng perfect timing o validation ng iba, ngayon ay panahon na para ikaw mismo ang gumawa ng hakbang. Ikaw na ang kumilos. Right? So, Capricorn, you are ready na kasi. So, kung may business idea kang matagal mo nang iniisip, simulan mo na ngayon. O, umpisahan mo na. Kung may plano kang i-level up ang sarili mo sa career, even your looks, or even sa spiritual path mo, whatever, kung ano man yung gustong i-level up mo sa buhay mo, gawin mo na ngayon. Kumilos ka na. And kung may taong nagdududa sa'yo, wag mo nang patulan, wag mo nang pansinin. Let your results speaks for you. Let your results speaks for you. Okay, so, ang King of Wands ay nagpapaalala, Capricorn, na ikaw ay isang builder ng sarili mong empire. Ang passion mo ay hindi lang sa trabaho, kundi para sa purpose mo rin. If it's something that will fulfill you. Right? So, ngayong buwan, ipinakita dito ang fire mo within. Your fire is within you. Dahil ito ang mag-aapoy, magbibigay sa'yo ng inspirasyon. Itong apoy ang magbibigay sa'yo ng inspirasyon para matapos mo, ma-achieve mo ang mga pangarap mo. Right? So, use it. Embrace this courage. Embrace this vision. Claim this energy. Embrace you. Right? Dahil ikaw ang hari o reyna ng sarili mong tadhana. Wow, I love it. Now, ano naman ang obstacle or hamon ng kakarapin mo? Capricorn, this month, you have the Queen of Cups. So, ang hamon mo ngayong buwan na ito, Capricorn, ay about sa love life, problema sa puso at damdamin, maybe emotional, something like that. So, ang Queen of Cups bilang obstacle ay nagsasabi na ngayong buwan, maaari kang makaramdam ng emotional problem, turmoil, or pagkakaroon din ng overwhelming feelings. So, some of you, siguro masyadong bukas ang puso mo at dahil dito madali kang maapektuhan ng energy ng ibang tao. Or some of you, I would just say, this month, some of you, hindi lahat, ay magkakaroon ng emotional imbalance. Like, madali ka, very sensitive ka, madali kang maiyak, madali kang masaktan, may nasabi lang sa'yo yung partner mo or someone, sobra ka na naapektuhan. So, parang very sensitive ang emotion mo this month. Some of you, na also, yung iba sa inyo, possibly makakaroon ng problema sa relationship, sa love life. Feeling mo siguro hindi ka naiintindihan ng partner mo o magkakaroon ng challenges sa love life. Okay? So, maaring ito ay dahil sa pagiging sobrang maalaga at damdamin. Kasi, I think some of you, ito magiging eksena. Some of you, dahil sobra ka nagbigay. Right? Possibly pera. Possibly not just about pera. Some of you just like, you care so much about this person. At hindi ka nasuklian. Yung ini-expect mo na sana, after ng tulong ko, suklian naman yan ng, I don't know, pagmamahal din, pagmamahal din, mapansin na din naman niya ako, i-acknowledge naman niya ako, so nagiging sensitive ka. Well, kahit sino naman, right? So, may problema sa love life. Feeling mo walang nakikinig sa'yo, feeling mo hindi ka naintindihan ng mga tao sa paligid mo, especially partner mo, okay, anybody, friends, brother, siblings, parents, or even your partner, babae, husband or wife man, hindi ka naiintindihan. So, some of you, kikimkimin nyo yan. Hopefully, wag nyo nang kikimkimin. But this is, pag pinag-usapan kasi natin, challenge. So,
Capricorn, yung iba sa inyo, wag nyo ding hayaan na maging shock absorber kayo ng lahat. Okay? And yung pagiging sobrang empathy, hindi na balanse. Right? So, magkakaroon kayo ng self-neglect. And some of you din, ang isa sa mga hamon is, nakakalimutan nyo na ang sarili niyo. Madidrain kayo emotionally. Okay? Madidrain kayo sobrang emotionally, sobrang pagkakaroon ng pake. Sobrang paki ninyo isang tao. Okay? Hanggang masabi mo, sige na nga, wala na akong pakialam sa'yo. Parang gano'n. Kaya mapapagod ka sa pagmamahal. Some of you ay mapapagod sa pagmamahal na binubuhos ninyo. Kanino nyo man yan binubuhos? Sa partner ninyo, boyfriend ninyo, girlfriend ninyo, asawa ninyo, kapatid ninyo, sa pamilya ninyo. Some of you ay mauubos na. Ubos na ako sa pagkaintindi. Pagod na ako sa pag-intindi ninyo. Pagod na ako na lang ang nagmamahal. Pagod na ako na lagi ako nang umiintindi. Some of you, yan maging hamon. Or, I don't want to be specific, but some of you ay magkakaroon ng challenges, problema sa loob ng sa mga married, or in a relationships, basta sa love life. Okay? So, yan. Ano ang saan ka makakahanap ng suporta? Excuse me. Capricorn. Na itong pinaka-dramatic, powerful na mensahe sa'yo na reading. Ang Tower bilang source of support ay kakaiba. Dahil karaniwan, ito ang card ng distraction, change, unexpected awakening. Pero sa kaso mo, Capricorn, simbolo ito ng divine redirection. Excuse me po. So, ngayong buwan, makakaramdam ka ng mga pagbabago hindi mo inaasahan. So, maaaring may sitwasyong biglang magbago. Okay? Or, actually, this is kasi support ang hinahanap natin. This a support that is unexpected, na masya-shock ka. It will be a shocking, it will come out as shocking for you. Hindi mo inaasahan ng suporta na manggagaling. Hindi mo inaasahan ng suporta na darating. Let's just say that. It could be coming from someone na hindi mo inasahan. Magbigay ng tulong, suporta, padala, or any kind of support. Or even just emotional. Okay? Some of you. Now, yung iba na inyo maaaring makaranas ng sitwasyong biglang may pagbabago. Pag-alis ng tao, planong hindi matuloy. Okay? So, yung suporta ngayong buwan ay manggagaling sa mga pagyanig sa buhay mo, Capricorn. Okay? So, some of you, may mga bagay, sinusuportahan ka ng universe in a way na kailangan may malinis, abrupt, may magbago biglaan. Yan ang way ng pag-support ng universe. It will be shocking for you. Masashock ka talaga. But then, yun ang pamamaraan minsan ng kapalaran at the universe para kasi usually ang tower din is sort of like renovation. But sometimes kasi minsan, like an old house, if it's something na nabibigay sa'yo ng malaking sentimental value, some people ay nahihirapang i-let go ang old house, kagaya ng papa ko. Okay? Mahirap siguro dahil sa mga memories, dito siya lumaki, mga memories na kanila something like that, sentimental value. So, masakit para bagbagin, renovate. But it's meant to, kailangan mangyari yan para magkaroon ng bagong bahay. Right? Something like that. Sana ma-apply nyo sa buhay niyo. So, it's a way of support ng universe. Support yun. Na maybe some of you, it's just shocking pa rin ang dating, pero it's really not. So, but tuturuan ka dito na maging matatag eh. That's the purpose. Capricorn, tuturuan ka maging matatag at mag-mature. Now, punta tayo sa anong action na dapat mong gawin. Actually, itong King of Cups, ang ano lang dito is, kailangan mong panatalihin, kailangan mong kontrolin ang emosyon ninyo. Kasi nga, if you look at this, right, it makes sense kasi ang challenge mo this month,
Queen of Cups. Queen are very babae pa man din. We will say, 'di ba, lagi ang gasgas na kasabihan ng mga babae sira ulo. So dahil hindi mo nagiging overreactive ka dito, ang tingin sa'yo na may ibang tao, OA naman si Capricorn, masyadong reacting naman si Capricorn, oo, ganyan, kasi it's because challenge mo nga ang emotion mo papadala. So ngayon, ang action dapat mong gawin na King of Cups, kontrolin mo ang emotion mo. Kontrolin mo ang emotion mo, calm yourself, kalmahin mo ang isipan mo, lalo na puso mo. Okay? Kalmahin ninyo ang puso ninyo kasi may mangyayaring baka pagsisihan ninyo. Let's just say that. Okay? So, yan ang payo na kailangan mong gawin. Mag-meditate. Paano pa natin makokontrol emotion natin? Just breathe in, breathe out. Ayan. So, and then, it's really just about controlling your emotions and huwag kang magpapa-apekto o magpapadala sa mga emosyon, sa mga sinasabi, sa mga ganyan. Panahon para maging centered at kalmado ngayong buwan. So may mga sitwasyon ngayong buwan na susubo sa pasensya mo, Capricorn. Maaring sa loob ng pamilya, mga kapatid, sa trabaho din, or maybe sa relationship. So, imbis na sumabog, ito nagkasunod pa man din yung Queen of Cups and Tower. So, imbis na sumabog, para hindi lumaki ang gulo, para walang sisihang mangyari. Kasi baka, kaya nga lumabas na sa'yo na action dapat mong gawin para tinutulungan ka ng universe na agabay na iwasan na may mangyaring sisihan. So, para kalmahin mo lang ang sarili mo. So, kapag may kumu-question sa'yo, respond with grace, not with aggression. No? Kapag may taong nangiiwan o nananakit, just send compassion, not revenge. Madaling sabihin, no? Pero mahirap gawin. Pero wala yan ang dapat mong gawin And kapag may pagkalito or may gulo, just breathe in and breathe out para magkaroon ka ng emotional clarity. So, etong King of Cups, ito ay paalala sa'yo ng universe na, and also some of you, hindi lahat na kaya ka. Actually, we can control our emotions. We can control how we react. Kailangan natin, we be mindful, we should be aware of our reaction to any situation. Kasi some of our reactions, magkakaroon yan ng ripple effect. Kasi may mga pangyayaring hindi mo inaasahan. Dahil sa reaction mo, hindi dapat kailangan gawin, hindi unnecessary, dinagdagan mo ang problema. Okay, so i-manage mo ang iyong emotion this month. Yan ang advice, alam mo, ito lang advice dito, encourage, umiwas sa gulo. Alam mo talaga, it makes sense. Ayan o, Queen of Cups, umiwas sa gulo. 6 of Cups, umiwas ka na lang sa gulo, umiwas ka sa drama this month. Ayan, so, lahat ng mga emosyon, mga pagbabago, pagsubok na darating. Actually, 6 of Swords kasi is a card of transition. Also, healing at divine movement forward. Para makausad ka, makamove forward ka, iwanan mo na dapat. Umiwas ka na sa drama, umiwas ka sa gulo. Okay. Ayan. Kung baga mag-goodbye ka na sa dapat mong mag-i-goodbye, let go mo nang dapat i-let go. Ayan the Tower, Okay, sinusuportahan ka. So, you need to let go kung dapat i-let go. And then, alam mo, later, bago magtapos ang buwan, mararamdaman mo na dahan-dahang gumagaan ang pakiramdam mo. Hindi ito agad-agad. Okay? Some of you para maka-move forward and some of you para gumaling. Okay, so advice yan. Also, some of you need to move to a new direction. Pumunta na sa bagong direction. Some of you advice sa'yo is pumunta or pumili ng bagong direction. Yan also. So, this is you leaving behind your old self. This is you crossing the river from pain to a more peaceful situation. This is you being guided toward a calmer shore.
Okay, para magkaroon ka na ng peace of mind. Sa mga nangangailangan ng peace of mind, umiwas sa gulo, lumayo na, good say goodbye na sa dapat ninyo i-let go. Okay, so November, Capricorn, ay parang emotional roller coaster, no? Ayan, no? Dito lumabas. Excuse me. Queen of Cups. So, buwan mo ay puno ng realization, pagpapalaya, and then muling pagkabuhay ng loob. From the Queen of Pentacles, na nag-aalaga ng lahat. And then you have the King of Cups na marunong dapat magbalanse ng puso at isip. And then Six of Swords na marunong pumili, mas pipiliin ang kapayapaan kaysa sa gulo, away, or yan. Ito ang buwan, magsisimula yung transformation mo towards next year na para maging, kasi inihanda ka ng universe for something mayroon ka dapat pagtuunan ng ibang energy mo, pagtuunan ng pansin. Wag na yung mga kaguluhan, mga hindi na makakatulong. Remember the Eight of Cups here, right? So, Capricorn, if naka-resonate ka, let me know in the comments. And if you like this video, nagustuhan niyo ang reading, nagustuhan niyo po ang aking pag-explain, pagbibigay mensahe, like this video po, let me know as well. And may gusto kayong i-claim, ayun, you can claim whatever you want, kung anong mga energies na bagit ko dito. And sa mga Capricornians natin na naghahanap ng pangregalo, darating malapit na Christmas, pangregalo sa kaibigan, best friend, kakilala, or someone, or even yourself. Okay, marami akong mga pwede niyong pagpilian ng mga crystals. Now, for the available items, right? If sa phone kayo nanonood ngayon, itap yun lang itong screen and then may lalabas dyan na mag-hover na products sa screen. I-click nyo yung products na nakalagay dyan. And then lalabas dyan sa baba, sa screen niyo ang mga products. So, dyan nakalagay, nandyan na yung price. Okay, nandyan na yung description. Pag i-click ninyo, pakibasa na lang po para alam ninyo ang para sa inyo. And then, if you want to order, take screenshots. Take a screenshot sa item na gusto nyo ibibilhin at ipadala i-message nyo sa akin sa Facebook page ko, Bono Magos. Now, lagi kong sinasabi, yung Facebook page ko, hanapin nyo yung may blue check. Lahat ng social media ko, Bono Magos PH, parehas dito sa YouTube. Kung ano nakikita nyo yung logo dito sa YouTube, ganun din ang Facebook page ko, TikTok, although hindi masyadong active sa TikTok, pero meron doon. Instagram, hindi ako masyadong, meron ako lahat ng social media. Okay? So, mostly active ako dito sa YouTube and Facebook page. So, i-message nyo lang po ako dito kung anong mga kailangan ninyo, kailangan ng tulong, ritual, private anything, private tarot reading. Ayan, kung may gusto kayong bibilihin, again, pakisend po ang mga screenshot ng item. But most importantly, pakibasa po sa benefits kasi nakalagay na dyan Huwag na kayong magtanong sa akin sa messenger, ma'am, anong benefits po nito? Ma'am, nandyan na nga lang yan, pakibasa na lang po. So, ayun, para alam nyo na kung ano, ito para sa akin, bagay na bagay ito. Kasi andun na lahat. Mahaba-haba kasi ang description at benefits ng mga bawat item ko. Kasi detalyado ako magbigay ng details or information. Okay, so for other inquiries, don't go away kasi magbibigay po ako ng announcements. For more questions, you can again visit my Facebook page and mag-message po kayo doon. Maraming salamat, Capricorn. I hope see you again next time. Ingat po kayo and God bless. Muna kayong alis, magbabalik po ako. Okay, para naman po sa mga gusto magpa-ritual, ayan, meron po kayong dalawang options depende sa inyong pangangailangan at budget. Option 1, stand-alone ritual service ang tawag ko. 1,000 pesos ang babayaran ninyo o ang energy exchange. Ito po ay para sa mga gustong magpagawa ng isang specific ritual na walang bibilihing item. Pwede po ito sa kahit anong aspeto ng buhay gaya ng love and relationship, money flow and business abundance, justice and karma reversal, protection against evil eye, black magic or negativity, pagkakaroon ng peace of mind, healing or spiritual cleansing. Kapag nag-avail ka ng stand-alone ritual, ako mismo ang magsasagawa ng dasal, invocation at energy work para sa iyo. Ginagawa ko ito sa tamang araw, phase ng buwan at guided timing ng aking spirit guides. Now, option 2,
free ritual with any item purchase that includes ritual inclusions. Kung bibili ka po ng items sa Bono Magos PH, may free ritual na agad kasama sa iyong order. So kasama ito sa bawat item na dumadaan sa 38 steps of blessing ritual. Kaya bawat bracelet, bawat ring, bawat pendant o necklace na bibilhin mo ay pinagdadarasal at pinapasok sa iyong personal intention. Ang maganda pa dito, kung 3 ang item na bibilhin mo, pwede ka rin mag-request ng 3 iba't ibang ritual, 1 per item. Halimbawa, isa for love, yung isang item for money, at yung isa for protection. Libre na mga yan, kasama na sa energy exchange ng mga binibili mong items. Kasama dyan ang distance Reiki healing, no? So, kung may mga karamdaman ka o kamag-anak mo, pamilya mo, anak mo, pwede pong isama. Ayan. So, para ma-include ka sa ritual list, kailangan ko ang photo ng tao. Ikaw o sino man ang gusto mong ipagdarasal ko, full name at birth date and specific intention. Okay, dahil bawat ritual ay ginagawa ko ng personal, limited slots lang po ang natatanggap ko kada buwan para masiguradong matutukan at maipagdarasal ng maayos ang bawat isa. Lahat ng ritual ay ginagawa ko na may panalangin, may incense, crystals, guided offerings. Pero tandaan po, walang guaranteed results dahil depende pa rin ito sa iyong karmic path, faith at divine timing. Ginagawa ko lang ang aking parte bilang instrumento po ng liwanag at ang natitirang bahagi ay sa iyo at sa universe. Kaya kung handa ka ng magpa-cleansing, magpa-heal, mapa-activate ang swerte sa buhay mo, ano pa man magpa-ritual, message mo lang po ako sa Bono Magos PH para ma-include ka sa susunod na ritual batch. Now, para naman sa mga gustong bumili ng mga items na may kasamang free ritual, madali lang po. Habang nanonood ka ng vlog na ito, pwede kang pumili ng gusto mong item dito mismo sa YouTube Shop Store sa ilalim ng video. I-click mo lang yung product link at makikita mo ang description, prices at inclusions. Pwede mo na agad i-check out ang gusto mong item dyan. Now, option 2 sa official website ko, www.bonomagosph.com. Kung meron ka pong PayPal account, pwede ka rin diretsong mag-check out sa aking official website. Doon makikita mo lahat ng available products, mga meanings, benefits at mga ritual inclusions nila. Safe and secured po ang transactions doon, lalo na kung international buyer ka. Okay, option 3 sa Facebook Messenger, manual checkout, okay? Pero kung wala ka pong PayPal, no worries. Pwede mong i-screenshot ang item na gusto mong bilhin, ipadala po dito doon sa Messenger ng Bono Magos PH Facebook page. Saan ka pwedeng mag-screenshot? Saan mo pwedeng i-screenshot yung item? Okay, dito sa YouTube, may product store po dito. May YouTube store na tinatawag. Okay, kung makikita niyo dito sa baba ng video, may mga product dyan. I-click nyo lang yan. And then, take a screenshot at ipadala po yung screenshot, yung item na gustong bibilihin ninyo doon sa Facebook page. I-message nyo sa akin sa Messenger. Okay, so, ayan. Makikita mo doon dito directly eh. So, pwede rin kitang tulungan mag-inquire kung ano ang mga current available items. At ako mismo ang magbibigay ng product links na may description at updated prices. Na kung ready ka nang mag-manifest ng swerte, protection at bagong simula sa buhay mo, ayan, pumili lang sa YouTube Shop, sa website, o i-message nyo po ako directly sa Facebook page ng Bono Magos PH, yung may blue check, verified na po ni Meta. And I'll personally guide you para siguradong ang makukuha mong item ay tugma sa iyong energy at intention. Okay? Love and light, Bono Magos PH. Ayan, sa mga gusto pong magpa-private tarot reading, pwede po kayo magpa-book ng schedule sa akin for only 2,500 pesos. Dito, maaari ka magtanong ng up to 10 questions at makakatanggap ka ng isang short video clip kung saan ipapakita ko ang mismong mga barahang lumabas. At kasunod nito ay isang mahaba, detalyado at channeled written guidance na ipapadala ko personally sa iyo.
either sa messenger or sa email address na pwede ninyong mai-provide. Wala pong Zoom call or video call session kasi sa spiritual work, mahalaga ang kalmado at malinaw na daloy ng enerhiya. Kapag live video call, madalas kasi nagkakaroon ng energetic interference na tinatawag natin, tulad ng nervous energy ng client, background noises, o kahit simpleng signal interruption. Ang resulta niyan, mahirap basahin ng malalim ang mensahe ng mga baraha. So, ang maganda pa rito, recorded na siya. So, anytime na gusto mong balikan ang reading mo, pwede mong basahin ulit at pagnilayan. Hindi siya one time na pag-uusap lang. Ito ay reference mo habang nagbabago ang energy mo at habang nag-a-align ka sa mga mensaheng ibinigay sa iyo ng Divine. Mode of payment, pwede kayo magbayad through GCash, Maya, or CIMB Bank. Ayan, after magbayad, pakisend lang po sa akin ang proof of payment, buong pangalan, birth date, at photo kung kailangan sa reading. Ayan. So, again, sa gusto magpabook, ayan, i-message niyo po ako sa Facebook page, Bono Magos PH, yung may blue check, verified na po ni Meta. Para naman po sa mga curious kung anong kulay ng kanilang energy, I also offer aura or energy reading for only 3,500 pesos. Okay, sa gustong magpabook, again, mag-message lang kayo sa akin sa Facebook page, Bono Magos PH, yung verified na Meta, yung may blue check po. Okay, gagamit ako ng inyong recent photo, so hihingi ako ng pinaka-recent na photo na pwede nyo ma-provide sa akin. No filter po, okay? Walang mga beauty mode, ayan, no filter. Para mabasa ko ang kulay ng inyong energy at yung vibration ng inyong aura. Now, sa aura reading po, makikita natin kung ano yung kulay ng inyong aura at ano ang mga ibig sabihin nito. Pwedeng isa, pwedeng dalawa, o pwedeng tatlo ang lalabas. At kung ikaw ba ay grounded, inspired, o baka naman pagod at drained na ang iyong energy. Pero higit po dyan, dito rin natin malalaman kung ano ang mga humaharang sa inyong success at prosperity. Now, minsan may mga energetic blockages na bumabalot sa iyo, sa atin. Dala ng takot, trauma, guilt, or maybe self-doubt. Kaya minsan naman may mga mabibigat na energies o tinatawag nating psychic debris na humahadlang sa daloy ng swerte, love, o opportunities. At sa ibang kaso naman, again, case-to-case basis lamang po, makikita rin dito kung may impluensya ng kulam, sumpa, o evil eye, like inggit o matinding galit ng ibang tao na nakakapit sa iyong aura. Now, hindi ako basta nagbibintang, okay? Kaya lagi kong sinasabi, case-to-case basis lamang ito. Tinitignan ko muna kung talagang may energetic signature na kakaiba o may foreign vibration sa iyong auric field. At kapag lumabas sa reading na merong ganon, ituturo ko naman po sa inyo, step by step, kung paano ito maalis o mapapahina. Bibigyan kita ng mga recommended crystals na pwede mong gamitin para sa cleansing at protection, gaya ng black tourmaline, mahogany bracelets, obsidian, or click, depende sa resulta ng iyong reading. Kasabay po nito, magbibigay din ako ng mga simpleng ritual o spiritual practices na pwede mong gawin sa bahay, tulad ng pag-burn ng cleansing herbs, paggamit ng affirmation, candles, o pag-activate ng protective amulet. Now, just in case na hindi nyo kayang gawin yung mga nire-recommended kong mga rituals o yung mga binibigay kong guidance, no? Step by step na rituals, just in case hindi nyo kayang gawin o mahirap ninyong ikunin, mahirap ninyong bilhin ang mga ingredients na kasama sa instruction, then pwede nyo po sa akin ipagawa ang ritual. Pero again, may dagdag bayad yon. Now, libre naman yon kung bibili kayo ng item. Okay, so kung pakiramdam niyo po lately ay parang lagi kang nauubusan ng swerte, paulit-ulit ang problema mo o bigla kang nanghihina kahit walang dahilan, maaaring may mga energetic cords o mabibigat na vibration na kailangang i-clear. Okay, pero napaka-importante po dito, lalo na kung may mga karamdaman tayo, physical symptoms na ang lumalabas,
napaka-importante po, again, lagi ko kayong paalahanin na magpakonsulta po agad sa mga doktor, ayan, pumunta sa hospital, mga clinic, para ma-check po kayo agad, para hindi lumala. Okay, so again, dyan papasok yung aura reading, no? Para maibalik sa iyo yung natural na, liwanag mo, confidence mo, at mga spiritual protection. Ang goal ko dito ay hindi lang sabihin kung ano ang problema, kundi tuturuan ko kayo kung paano mo ito mababalanse, maaalis, at mapuprotekta ng sarili mo moving forward. Kaya kung handa ka nang malaman kung anong sinasabi ng yung energy at gusto ninyong ma-release sa mga mabibigat na energies na humahad lang sa inyo, ayan, mag-message lang po kayo sa akin. Again, sa Bono Magos PH, yung may blue check, verified na po ni Meta. Again, it's 3,500 po. Kaya dito, kailangan ko yung email address ninyo. You need to provide me an email address kasi sobrang haba po dito. Itong aura reading, hindi po siya pwedeng ma-send sa messenger. Ayan, so maraming salamat. Ingat po. Ayan mga kabonom, ito naman ang pinaka-mystical, pinaka-profound, at pinaka-transformative na service na in-offer ko, ang Akashic Records Premium Soul Package. Okay, ang energy exchange po dito ay 5,000 pesos. Yes, 5,000 pesos po. At ito ay para sa mga handang kilalanin ang tunay nilang sarili. Okay, maunawaan ang kanilang mga past lives at malaman ang misyon ng kanilang kaluluwa. So, ang Akashic Records ay tinatawag ding Library of the Soul. Ayan, isang ethereal record na naglalaman ng lahat ng iyong karanasan sa bawat lifetime. Yung mga nakaraang buhay, mga leksyon ng kaluluwa mo, mga kasunduan or soul contracts na tinatawag, mga karmic patterns at mga divine gifts na dala mo mula noon hanggang ngayon. So kapag binuksan ko ang Akashic Records mo, hindi ito basta psychic reading. Ito ay spiritual conversation sa pagitan mo at ng iyong soul guides o mga record keepers. Ang mga mensaheng nakukuha ko ay hindi galing sa mga baraha, kundi direktang guidance mula sa mga tagapangalaga ng iyong kaluluwa. So sa loob ng session, malalaman mo kung sino ka sa mga nakaraang buhay, anong roles mo or professions mo noon na nakakaapekto sa talents mo ngayon. Okay, o sa buhay mo ngayon. Anong soul wounds or karmic blocks ang nagiging dahilan kung bakit paulit-ulit ang problema mo sa love life, sa money, sa kaperahan, or even sa self-worth mo. Ano ang mga soul purpose mo? Bakit ka isinilang at anong mission mo sa earth ngayon if meron? Okay? Ano ang mga gifts mo, talents mo, at healing abilities ang dormant na pwede mong i-activate? Yes, tuturuan ko kayo kung paano ma-i-activate dito yung mga gifts and talents and healing abilities ninyo kung meron. At ano ang mga patterns ang kailangan mong i-release para tuluyang umangat ang iyong frequency. Now, kasama sa Akashic Records Premium Soul Package, ang full written report ng iyong soul blueprint, detalyado, mahaba at personal. Past life summary kung saan mo naranasan ng mga malalim na koneksyon, trauma o vows na dala mo ngayon at the present moment in this lifetime. And then channeled letter from your record keepers, isang mensaheng diretso mula sa mga spiritual beings na nagbabantay sa iyo. Or yes, may mga nagbabantay sa iyo. Malalaman natin doon dyan sa Akashic Records. And then, custom ritual for your soul alignment and healing. Isang step-by-step practice para turuan kang maklear ang old energies. At optional. Ito naman optional. Pwede mo rin idagdag ang recorded voice meditation pero hindi ko na to inaano kasi mahirap yan. So, ginagawa ko ang proseso again ng my prayer at grounding. Binubuksan ko ang iyong Akashic Records sa isang sacred space na may dasal at pahintulot mula sa divine. Hindi ito minamadali, mga madam at sir. Kaya bawat pinsahe ay sinasala ng liwanag at ipinapadala ko lamang kapag kalmado na ang energy at malinaw ang gabay. Okay, so kaya ang resulta
hindi lang basta reading, kundi isang spiritual map na yung kaluluwa. Kaya marami ang client ko na umiiyak, napapaiyak, napapaluha. Always, majority of them are very emotional. Some of them, hindi nagsasabi. But I'm sure emotional lahat. Yung iba lang kasi, nagsishare sa akin ng kukwento nila. So, marami talaga akong clients, no, again, umiiyak. Gumagaan ang pakiramdam mostly, and nagkasabing talagang parang din silang nagising. Nagising talaga sila sa totoong dahilan kung bakit sila naririto. Kumbaga naliwanagan. Most of them talaga naliwanagan. So, kung pakiramdam mo ay paulit-ulit ang mga sitwasyon sa buhay mo, kung hindi mo naintindihan kung bakit parang may nakaharang sa tagumpay o sa love life mo, at kung gusto mong malaman kung ano ang dapat mong i-heal bago mag 2026, or kasi ano na ngayon, or ngayon at the rest of moment, kung kailan mo man ito napanood, ito ang tamang reading para sa'yo. So, dito mo makikilala ang sarili mo beyond the surface as a soul, not just a person. So, again, this is 5,000. Yes, may kamahalan po talaga. Kasi mahaba, at ang nakapamahal dito kasi, okay, yung soul gifts mo, i-activate kasi natin yan. Nasa sa iyo kung gusto mong i-activate. Pero nandun, magbibigay ako ng instruction just in case mag-iba ang mind mo, ready ka nang i-activate, nandun. Ibibigay ko yung activation ng soul gifts mo, mga abilities mo, if meron. Okay? So again, 5,000 pesos, Akashic Records Premium Soul Package. Ang goal nito ay align ka sa iyong highest path, i-release sa mga luma mong bigat, at gisingin ang iyong tunay na liwanag. So again, message nyo lang po ako sa Bono Magos PH Facebook page para magpabook. At gaya na lang yung sinasabi, right? Yung kaluluwa mo, may sariling kwento. So, handa ka na bang marinig? So again, lagi ko sinasabi dito mga madam, pahabaan po ng pasensya, naka-line up, madami naka-line up. So, patience anyway. Sa lahat ng mga bagong clients, magbibigay ako ng rules and guidelines. Napaka-importanting basahin niyo muna bago kayo mag-avail ng aking mga services or bibili ng mga items. Maraming salamat po, ingat po, and God bless.